Okay, yung tanong na sumunod mga kapatid ay mula dito kay Reb Toro Gaamas. Ang sabi niya, Good PM Brother Johnson, Brother Gomer, sino ba yung dalawang saksi na tinutukoy sa Apokalipsis? Pwede ba itong mga tao sa lumang tipan at ngayon sa bagong tipan? At may mababasa bang literal na tinutukoy na yon ay luma at bagong tipan? Ayan. Meron po akong topic niyang kapatid na Ribtoro, ano? Sagot ko po doon sa Operian Heritage Conservatory nung araw na atin pong sinasansala ang kanila pong mali-maling interpretation. Part 1, Part 2 po yan. At hindi po kasi siya direktang mababasa po natin na kasi sa ating mga Adventist, yan po ay yung Old and New Testament. Pero hindi mo yan mababasa ng direkta maliban na gamitin po natin yung mga simbolo na binanggit sa talata sapagat nabanggit din yan sa Old Testament. At yung katangian yan, Brother Gomer, yung gagawin nung dalawang saksi na ininterpret nga ng Operian dati na China at Russia, nagtugma po talaga doon sa ating interpretation. So, mahaba po yan. Pakipanood na lang i-search nyo lang yung Two Witnesses by Pag-aralan Natin Ministry. Ayon. Brother Gomer, anong masasabi mo dyan? Maiksing sagot. Well, kung pag-aaralan po natin mga kapatid, yung Two Witnesses, hindi naman natin itinatanggi na talagang marami pong lumabas na interpretation dyan, Brother Johnson. Kaya lang, ang problema ho kasi, kapag ka po yan ay in-apply nyo sa isang specific na tao, ay magiging mali po talaga. Bakit? Basahin po natin yung 11 verse 3. Balikan po natin. Pansinin po ninyo. Yung 11 verse 3, ang sabi po dyan, at may ipagkakalob ako sa aking dalawang saksi. Sila ay magsisipanghulang 1,260 araw na nararamtan ng magagaspang na kayo. So ito pong 1,260 araw, ito po ay prophetic po ito eh. At ang katuparan po niyan ay 1,260 years. Ay kung i-apply niyo po sa isang tao yan, ay malabo. Ngayon, doon sa mga nagsasabi na ito ay si Elias at saka si Moises. Paano mangyayaring ito ay si Elias at si Moises? Ay si Elias o hindi namatay. Hindi rin po pwede kasi si Elias ay hindi ho namatay. Okay? So, wala po tayong, kasi dito po makikita po natin kasi saksi po yan eh. Saksi. Ngayon, ang banal na kasulatan po kasi, kung titingnan po ninyo, ay maliwanag na ito ba, babasahin po natin yung sino ba ang sumasaksi sa kanya, nagpapatotoo tungkol sa kanya. Ang sabi niya, Juan 5:39, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Yan po ang sabi. Sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito'y siyang na nagpapatotoo tungkol sa akin. Yung pong word na nagpapatotoo dyan ay parehas lang po yan sa Greek word ng saksi na martus. No? Kaya, ibig sabihin, ito ay binibigyan tayo ng idea, mga kapatid, na ang saksi ay hindi lamang tao. Pwede rin talagang ang saksi ay itong banal na kasulatan mismo, mga kapatid. At ang sabi doon sa Revelation, tingnan naman po ninyo yung Revelation 1. Sa Apokalipsis 1:1, ang sabi naman dyan, ang Apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin sa makatuwid bagay ang mga bagay na rapat mangyaring madali. At Kanyang ipadala at ipinaalam sa pamamagitan ng Kanyang mga anghel sa Kanyang alipin na si Juan. 2, na sumaksi sa salita ng Diyos at patutuo ni Jesus sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Verse 3, sabi dyan, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad na mga bagay na nakasulat doon sapagkat panahoy malapit na. So, sa Seventh-day Adventist po ay talagang, kumbaga, mas tama yung ating interpretation na yung dalawang saksi talaga rito ay walang iba kundi yung banal na kasulatan na binubuo ng Old at saka New Testament. Dahil una sa lahat, wala ho namang taong nabuhay ng 1,260 years. Yun yung dapat nating maintindihan sa bagay na ito. Na sila ay nagpapahayag, sabi niya, na nakasaklot. Ano mo sa Tagalog yun? 11 verse 3 ng Apokalipsis.
sabi diyan, magagaspang na kayo. Ibig sabihin talagang alam mo yung, ibig sabihin niyang nasa magaspang na kayo, nasa pagdadalamhati talaga yan eh. Pagluluksa. Pero habang nasa pagdadalamhati, nagpapahayag. At ito nga po yung Dark Ages. So, sa atin po talaga ay naniniwala tayo na yan po ay ang banal na kasulatan. Kasi kung i-apply nyo po yan sa specific na tao, hindi po pwedeng mangyari kasi wala hong nabuhay na tao na ganyan katagal, Brother Johnson. Brother Gomer, hindi rin yan kagaya ng interpretation ng Operian Heritage Conservatory na dalawang bansa daw yan, yung China at Russia, dahil yung bumubago ng apoy, yan daw yung mga ballistic missiles. Kung makikita niyo, wala namang kinalaman sa Panginoon yung dalawang bansa, mga komunista yan. Samantalang po dito, makikita po natin ang magandang gagampanan po dito sa prophecy. At saka ito, Brother Johnson, ay may kinalaman, may connection sa templo ng Diyos. Ibig sabihin, may connection sa church. May connection sa bayan ng Diyos. Kaya, papaano mangyayari na yung China at Russia? Malabo. Kasi doon sa talatang 1, pansinin po ninyo. Sa talatang 1 kasi, sabi niya, binigyan ako ng isang tambong katulad ng isang panukat at may isang nagsabi, magtindig ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana at ang mga sumasamba doon. So, nandyan po yung templo ng Diyos. At sa verse 2, ang sabi niya, at ang nasa looban ng templo ay pabayaan mo. Huwag mong sukatin sapagkat ibinigay sa mga hintil at kanilang yuyurakang 42 buwan ang banal na syudad. So, yung 42 buwan ay katulad lang din po yan nung 1,260 days. Kaya ito pong Apokalipsis 11 sa 2 witnesses ay wala akong kinalaman sa China at Russia lalo na. Okay? Kung i-apply mo naman yan sa isang specific na tao, sabi ko nga, ay lalo nang malabo dahil wala namang nabuhay na tao na ganun katagal, Brother Johnson. Okay.